Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, ilang mga mag-aaral sa Dagupan City, Pangasinan tinipon ng Commission on Elections o COMELEC para sa Voter Education Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Pinang kakasakay o Commission on Elections o COMELEC iray Pangasinense estudyante nata nilabat ang boto para sa Voter Education Program ya Agawad Dagupan City, Pangasinan nin ikodwamplo ya Agosto 2024 o nga Director Helen Aguila Ferrer sa COMELEC Deputy Director for Administration nominado'y Pilipinas para sa First Time Voter Award katunbalig sa papel garay estudyante pen naala iyan award siya bansa. Niyarom ni Nan Ferrer sa arayan estudyante sumanding Korea Voter Education Ambassador Jad Luyag kaya ni pa akarso ka-importante anya responsable panbotos. Jad sama niya ing kagawa at apantungtungan so kanupagan na kada tuo aman pili na saray magmaliw a leader tan panon asay responsable panagbotos so manunan paraan pen magmaliw a mas maabig so arapan. Aron niya estudyante so naikdanmet yapan kanaw-nawa yaman parehistro at panamaglay na sakay a voter registration ya in sabay ed programa. Malala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan. Aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Ricky mula dyan sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, OCD Cordillera, nakakuha ng mahigit 619.32 milyong piso na NDRRM Fund para sa mga rehabilitation project sa Mountain Province at Abra. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nasurok 619.32 million a piso nga National Disaster Risk Reduction and Management wenno NDRRM Fund tinadawat ti Office of Civil Defense Cordillera wenno OCDCAR para iti rehabilitation projects ti Mountain Province ken Abra iti kapihan sa bagong Pilipinas. Inbaga ni OCDCAR Regional Director Albert Mogol at ti NDRRM Fund ket naalada sipod iti 2023 para iti Abra ken Mountain Province. Karaman ang mausaran ti pondo ket ti rehabilitation of infrastructure projects iti Paracelis, Besao ken Sabangan ang naapektaran iti bagyo ken gengened kadagiti kalabes atawan. Inbaga na adagitoy da proyekto ket mangpatalged kadagiti lugar iti rehiyon iti panawen ti kalamidad. In paganatget namet ti kinapateg ti prinsipyo ti binadang wenno bayanihan agturong iti disaster resilient a rehiyon Cordillera. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, bayan ng Kalawan sa Laguna isinailalim sa State of Public Emergency. Mga kaso ng dengue patuloy na tumataas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Isinailalim na sa State of Public Health Emergency alinsunod sa RA 11332 ang bayan ng Kalawan, Laguna dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue rito. Ayon sa balitang pamahalang bayan ay inatasan ni Kalawan Mayor Osel Karatihan ang Rural Health Unit at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na makipag-ugnayan sa iba pang sangay ng pamahalang lokal upang masugpuan dumadaming kaso ng dengue sa bayan. Umabot na nila sa 173 ang naitalang kaso ng nasabing sakit sa buong Kalawan kung saan 33 dito ang active cases at isa ang naitalang nasawi. Nagpapatuloy pa rin ang misting at fogging operations ng pamahalaan lokal sa mga barangay bilang pagtugon sa nasabing sakit. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas
World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. ATI Mimaropa, hinihikayat ang mga nagmamay-ari ng farm sa Palawan at sa buong Mimaropa na mag-apply bilang learning site for agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Inganyo tadi ang DMI Maropa ang mga magsasaka sa probinsyang Palawan sa intirong rehiyon nga mag-apply bilang Learning Site for Agriculture o LSA kung sa andang silang ay kwalipikado andang lagta. Sa programang rampangan sa agrikultura, ingko ni Jason Irondo OIC ang Chief Partnership and Accreditation ni ang ATI Maropa nga sa dadi ay medyang 34 nga mga LSA sa probinsyang Palawan kung adin ang 11 sa mga dya sa syudad ang Puerto Princesa. Agalayim sanda ra nga padayon pang madudugangan ang numero nga dya tingid mabaelda ang benepisyo ing kasong maging isarang learning site ang isarang farm. Ing papademdem na ra sa mga interesadong mag-apply bilang LSA ay kaministerang siguradun nga operational din andang mga farm ig aga kita rin da dya. Ingkun nara nga madali ra lamang makomply ang mga kaministeran para maging LSA. Ikabilang din makonta na digi ang endorsement alin sa City Agriculture Office sa mga opisina ang agriculture sa mga munisipyo. Agaling digi sa Radyo Pilipinas Palawan, Ja sa Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Sinidman Bridge Widening Project natapos na ng DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nahuman na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang widening sa Sinidman Bridge sa Barangay Sinidman Occidental, Calbayog City nga ginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA FY 2023 nga mayadasan kabugusan nga revised contract amount sa 21.56 million pesos. Ang ginsere nga tulay sa Calbayog to Catarman Road in ginpahilapad sa duha ka lanes nga may sukol nga 3.35 meters sa parehas nga ligid ug may kahilaba nga 28.3 meters. Sigon sa DPWH Summer 1st, nauyon ang widening sa tulay sa widening sa mga kalsada nga gindudumara sa National Highway. Katuyuanan sa nasabi nga proyekto nga maka-accommodate sa mas damo nga sarakyan ug madali ngan mahamis nga pagbiyahe sa biyaheros ug motorista. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Basic Training Course in Inbred Rice Seed Production, nakatakdang isagawa sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipahibalo karon sa Bureau of Plant Industry o BPI Caraga Region ang ipaygayon nga basic training course in inbred rice seed production and certification for seed grower. Subay sa impormasyon gikan sa mambuhatan, nakatakda kining ipahigayon sa molabot nga Setyembre 9 hangtod Setyembre 13 nining tuiga dito sa lungsod sa Kagwait.
Abri kini alang ato sa tanang mga mag-uuma nga interesado sa inbreed rice seed production. Hinoon, limitado lang ang gidaghanon sa mga pwedeng makaapil niini sa 50 ka mga partisipante. Subay niini, giabisuhan na lang kato mga nakaparehistro na pinaagi sa link kag gihatag sa mong buhatan nga hulatan ang dugang detalye ingon man confirmation sa ilang attendance alang sa maong training course. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo, 11 asosasyon na tulungan ng SIM Card Incorporated para umangat ang kanilang kabuhayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Miabot na pang Putangisa Association di Halupa Sugin Nativo Kiman Katabangan sina SIAD at ang Sustainable Integrated Area Development Initiatives in Mindanao, Convergence for Asset Reform and Regional Development at ang SIM Card Incorporated. Habawaan sina European Union Bangsamoro Agri Enterprise Program, Women Economic Empowerment, Strengthening Agri-Fishery at ang EU Baep Wisefa Project kasupay karilan kabuyanan iwan dumayawing kahalan si mga ini. Kaya lamura ni mga ini sina Bagsak Pilihan Women's Association, Dagat Seaweed sa Farmers, Lakasan Kakandilan, Fisher Folk, Kasaningan Fisher Folk, Tulong Tawang Seaweed sa Farmers, Sinagadaplakan Pahimpunan si Mag-Ista, Makugmakuyag Fisher Folk Association, Sahaya Fisher Folk, Kalasahan Fisher Folk, Aluvillard Seaweed sa Farmers Association, Iban Sinatabang Fisher Folk Association. Mabi mga product nila ini biyan na sina fish crackers, seaweed crackers, ginamos sardines, iban sina duwain-duwain chinis, sina tahay, iban sina kaymanan pa, haumbol amin nakabutang ha package nila. Deng ha RP Holo, ini Fatma Diligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.